Pang barangay na nagtatanim ng okra para masuplayan ang pangangailangan ng NABCOR. Japanese okra ang kanilang pananim. At kaya ng pinagsama-samang barangay na mag-deliver ng 1,200 na cartons ng okra sa processing plant ng NABCOR. Kada karton ay naglalaman ng 4 na kilong okra. Bawat karton naman ay naibibenta nila ng 100 piso. Eksklusibong kliyente nila ang NABCOR. Pagka ganyan na yung buyer namin, malakas ang demand, maganda yung okra. Kasi pag kokota-kota, nahihirapan kami magsasaka. Puro loss kami noon. Dahil sa okra, nabuo ang kauna-unahang Okra Growers Cooperative sa Tarlac. Kontento si Ginoong Lising sa pag-ookra. Anya, may regular na silang kinikita sa pagtatanim ng okra. Bukod pa sa maikling panahong kanyang kailangang ipaghintay para makapitas ng nasabing gulay. At dahil tiyak ang mapagbebentahan, hindi nag-aalala si Ginoong Lising at kapwa niya mag-ookra sa kanilang kikitain. Ang patuloy na pananaliksik sa larangan ng mango growing ay isa lamang ang layunin, na mapabuti pa at mapaganda ang kalidad ng manggang nanggagaling sa ating bansa. Sa pamamagitan ng farmers orientation na ito, itinataguyod ng NABCOR ang kasikatan ng ating sariling mangga at ang potensyal nito sa international markets. Magbabalik pa ang bago maunlad na agrikultura. Masaganan, likas yaman, kabukiran, kabundukan, kagubatan. Maunlad na, agrikultura maunlad na. Narito na ang ating balitang pang-agrikultura sa linggong ito. Sa likod ng swine flu scare, DA nasa heightened alert na. Ayon kay Secretary Arthur C. Yap, inalerto na ng Department of Agriculture ang mga ahensya sa ilalim nito na dapat magbantay sa posibleng pagpasok ng swine flu virus sa bansa. Kabilang na dito ang National Meat Inspection Service na patuloy na nagbabantay sa paggalaw ng mga hog products at mga tindahan ng karne upang matiyak na may kaukulang sertipikasyon ang mga ito. Siniguro rin ni Yap na walang swine flu outbreak sa bansa, ngunit bilang paghahanda ay nasa heightened alert na ang bansa kaugnay nito. Kasalukuyang ipinatutupad ng DA ang import ban sa mga produktong karne mula Estados Unidos, Mexico at Canada. Mananatili ang import ban kahit pa inihayag na ng World Health Organization na walang ebidensyang nagpapakita na ang swine flu ay naipapasa sa tao. Idinagdag din niya na ligtas kumain ng karne ng baboy at mananatili ang import ban bilang bahagi ng precautionary measures. Agri-Trade Fair ng Baler, Aurora. Pinangunahan ni Senator Edgardo Angara ang pagdiriwang ng ika-400 Foundation Day ng Baler, Aurora na idinao sa Bureau of Soils and Water Management. Ayon kay Angara, ang pagdiriwang ay nakatuon sa pagpapaunlad ng lalawigan ng Aurora para sa industrial plantations na nakatuon sa human resources at integrated development programs. Dagdag pa niya ang Korea-Philippines Rice Processing Complex ng Baler na pinondohan ng Korea International Cooperation Agency ay isang malaking hakbang tungo sa hangaring ito. Naging atraksyon sa nasabing pagdiriwang ang exhibit ng sari-saring agricultural at fishery commodities mula sa lalawigan. At yan po ang balitang pang-agrikultura sa linggong ito. Ang Agri-Freeze Processing Complex ay isa lamang halimbawa ng patuloy ng pagkilos ng ating pamahalaan tungo sa pagpapaunlad ng agrikultura sa ating bansa. Sana ay mapakinabangan ito ng mga stakeholders hindi lamang sa mango industry kundi sa iba pang uri ng pananim at livestock. Ako po si Amelin Veloso, sumain niyo po ang bagong maunlad na agrikultura. Kaalaman, pagyamanin, kasanayan, paghusayin, kaunlaran, salubungin,
Payabungin ang pagkain, payabungin ang pagkain. Maunlad na, agrikultura maunlad na, agrikultura maunlad na, agrikultura maunlad na, agrikultura, agrikultura, agrikultura. Abilidad ng Pilipino, kayang-kayang magnegosyo. Dekalidad na mga produkto, kinikilala ng buong mundo. Abilidad ng Pilipino, kayang-kayang umasenso. Dekalidad na mga produkto, kinikilala ng buong mundo.